Ito ang kasaysayan ng pangalawa sa pinakababaerong artista sa Pilipinas. Totoo bang sa edad na 15 taon ay nabuntis niya ang isang 38-year-old? Sino-sino ang mga sikat na artista, modelo at politiko ang kanyang nakaugnayan? Lahat nga ba ng ito ay inanakan niya? Totoo bang pinabayaan silang maghirap ng mayaman niyang ama? Ano-anong trabaho ang kanyang pinasok para lamang kumita? Kilalanin natin si Chong Joey Marquez. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, si Artemio Perez Marquez Jr. o mas kilala sa kanyang screen name na Joey Marquez ay ipinanganak noong October 7, 1957 sa Mabalacat City, Pampanga. Ang kanyang ina ay si Teresita Esguerra Perez at ang kanyang ama naman ay si Artemio Marquez Sr., isang premyadong direktor. 4 silang full siblings. Si Rosavia Villa Marquez Hoffman ang panganay, na sinundan naman nilang 3. Mayroon din siyang mga half-siblings, kabilang na si Melanie Marquez. Pero, pagkaklaro ni Joey, para sa kanya, kahit anong mangyari ay kapatid niya ang mga ito at wala naman daw silang kasalanan. Close siya sa kanyang mga kapatid at mahal niya ang mga ito. Dahil hindi magkasama ang kanyang mga magulang, pinalaki sina Joey at ang kanyang mga kapatid ng kanyang ina bilang isang single mother. Bata pa lamang ay batid na ni Joey ang mga sakripisyo ng kanyang ina para sa kanilang magkakapatid. Nakikita niya ang hirap ng kanyang nanay sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanila. Iba't ibang sideline at trabaho ang pinapasok nito, gaya na lamang ng pagluluto, pagbabuy and sell at iba pa. Pero hindi daw niya matandaan na nagbigay ng suporta ang kanyang ama. Minsan daw noong siya ay nasa 5 taong gulang pa lamang ay hindi niya malilimutan noong pumunta sila ng kanyang ate Via sa bahay ng kanyang ama sa may New Manila sa Quezon City upang humingi ng kinakailangan na tuition ng kanyang ate. Katulong lamang daw ang lumabas sa kanila. Inalam kung sino sila at ano ang kanilang kailangan bago muling pumasok sa loob. Hindi sila pinapasok ng bahay kahit ng gate man lang. Sumilip si Joey sa isang maliit na butas sa pagitan ng gate at nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa isang garden chair. Muli daw lumabas ang katulong at sinabing wala doon ang kanyang ama. Awang-awa daw si Joey sa kanyang ate at sa kanyang murang edad ay nasabi niya sa sarili niyang hindi ko na uulitin ito. Pagkatapos ito ay mula sa bahay ng kanyang ama ay naglakad pa ang magkapatid papunta ng Makati upang doon mamasahe dahil nagtitipid sila sa pera. Gayunpaman, sinabi ni Joey na bagamat nasabi niya iyon, ay wala naman siyang sama ng loob sa kanyang ama. Hindi din nawala sa kanya ang mangarap ng magandang buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Madalas kung siya ay sasakay ng jeep, uupo daw siya sa may bandang estribo o iyong apakan kapag sasabit ang mga pasahero tuwing wala nang uupuan sa loob. Dito ay titingnan niya daw ang mga kotse, bahay at kung anuman at sasabihin sa sariling balang araw ay magkakaroon din ako niyan. Pero hindi lamang daw siya basta dreamer, siya ay isang doer. Kaya naman, nang magsimula ng magbinata si Joey ay nagsimula na din siyang mahiya na humingi ng pera sa kanyang ina. Dahil nakikita niya ang hirap nito sa pagtatrabaho at pagpapalaki sa kanila. Kaya naman, sa edad na 13 habang nag-aaral pa sa Angeles University Foundation, ay nagdesisyon siyang mag-apply bilang janitor sa Clark Air Base sa Angeles City sa Pampanga. Dinagdagan niya ang kanyang edad upang matanggap sa trabaho at nagsimula siya dito na ang sweldo niya ay 7 pesos kada araw. Ang 7 pesos noong 1970 ay katumbas ng 600 to 700 pesos na halaga ngayong 2026. Depende sa gagamitin mong inflation calculator. Nang malaman ito ng kanyang nanay ay nagalit ito at nagtangkang sampahan ng kaso ang employer ni Joey ng paglabag sa child labor. Sa Pilipinas kasi, labag sa batas na magtrabaho ang isang bata na ang edad ay mas mababa sa 15 at ang mga magtatrabaho naman ay dapat na
pinapayagan at nasa ilalim ng pangangasiwa ng mga magulang. Ang pag-janitor kasi sa edad ni Joey ay maaaring maging mapanganib. Sakop nito ang paggamit ng mga mapanganib na kemikal na panglinis, pagbubuhat o pag-akyat sa matataas na lugar na kailangang linisin at pati na ang oras ng trabaho. Ipinagbabawal kasi ang night shift sa mga minor gaya ng 10 p.m. to 6 a.m. na pasok dahil kinakailangan na sila ay makakapag-aral pa at makakapahinga. Hindi din maaaring mawala ang kanilang pagkabata dahil sa pagtatrabaho. Sa galit ng kanyang ina ay umabot pa daw sa piskal ang kaso. Kwento ni Joey, nang tinanong daw siya ng piskal kung bakit siya nag-apply ng trabaho, ay sinabi niyang naaawa na daw siya sa kanyang ina at ayaw na daw niyang humingi ng pera dito at maging pabigat. Kaya minabuti niyang magtrabaho. Pagkatapos daw nito ay kinausap ng piskal ang kanyang ina at inabisuhan na lamang na huwag nang magdemanda. Bagkus ay ipagmalaki na lamang ang kanyang anak at hayaan itong magtrabaho dahil gusto nitong makatulong sa kanila. Dahil dito ay pinayagan na si Joey na magtrabaho pero hindi siya tumigil sa pag-aaral. Pagkatapos daw ng kanyang trabaho sa hapon ay magjo-jogging siya papuntang eskwelahan. Kung iyong titingnan ang Clark Air Base at Angeles University Foundation ay mayroon itong layo na 10.3 km na base sa Google Maps ay inaabot ng 2 hours and 8 minutes kapag iyong lalakarin. Sa trabaho ay madalas daw kantsawan at tanungin ng mga kasamahan niyang janitor si Joey kung bakit siya nagja-janitor. Hindi daw ba't anak siya ng isang direktor. Mulit-muli ay itinanggi ito ni Joey at sinabing baka kapangalan lamang niya. Itinanggi daw niya ito hindi dahil mayroon siyang galit sa ama, kung hindi para hindi ito mapahiya. Kasabay ng kanyang pag-janitor ay sumasideline pa siya bilang car wash boy para sa 2 Amerikano na kanyang kinontrata. $1.50 ang kinikita niya kada sasakyan na kanyang lilinisin. Ang palitan daw noon ng $1 ay 7 pesos din. Pagkatapos ng 2 years ay napromote si Joey bilang busboy. Ito yung mga naglilinis ng mesa sa mga kainan kapag natatapos ng kumain ang mga customer. Tumaas din ng 8 pesos ang kanyang sweldo. Naging masinop din si Joey sa pag-iimpok. Wala man nagturo sa kanya ay itinabi niya ang 70% ng kanyang kinikita at ginagamit lamang ang 30% nito. Showbiz. Bago maging artista, na-discover muna si Joey sa basketball dahil sa kanyang height na 6'2". Bago maging professional basketball player, ay naglaro siya ng amateur at commercial basketball para sa Angeles University Foundation at naging standout member ng 1978 Philippine Youth Team na RPU. Naglaro din siya sa Manila Industrial and Commercial Athletic Association o MICAA para sa mga koponan ng Frigidaire, Man Diesel o The Crown Motors at Solid Denims. Taong 1981, direkta siyang kinuha sa PBA ng Presto Fun Drinks na kalaunan ay makikilala bilang Great Taste Coffee Makers. Pareho itong nasa ilalim ng Consolidated Foods Corporation. Naglaro siya para sa kupunan na ito mula 1981 hanggang 1983. Pagdating ng 1984 ay lumipat siya sa kupunan ng Barangay Ginebra, San Miguel sa ilalim ng player at coach na si Robert Jaworski. Sa kupunan na ito ay una niyang matatamasa na manalo ng championship at matinding magkaribal. Matinding magkaribal noong 80s ang Great Taste at Ginebra sa PBA. Sa isa sa kanyang mga laro ay nakapaglabas siya ng kaunting sama ng loob sa kanyang ama. Hindi niya alam na nanonood pala ito. Nang pumunta siya sa dugout ay naroon daw pala ang kanyang ama na noong una ay hindi niya pa nakilala at nagulat siyang makita nang tawagin daw siya nito. Anak, sabi ng kanyang ama. Pero nakapagbitaw ng masakit na salita si Joey at naisagot niyang, kailan po ako naging anak niyo? Bago naglakad palayo. Inamin niya na noong panahong iyon ay nasabi niya ito hindi dahil sa galit niya sa kanyang ama. Ngunit nasasaktan siya para sa hirap na pinagdaanan ng kanyang ina. Pagkatapos daw niyang sabihin ito sa kanyang ama ay nakita niya na tila nanlumo ito. Agad siyang nakaramdam ng pagka-guilty at pakiramdam niya ay maling-mali ang kanyang ginawa. Napaisip din siya kung bakit nga ba niya iyon nasabi. Wala naman daw itong masamang sinabi at siya ay anak naman daw talaga nito. Matagal na panahon silang hindi magkikita ng kanyang ama at dadalhin niya sa likod ng kanyang isipan ang naging interaksyon nilang ito.
Sa kabilang banda ay mahal naman niya ang kanyang ina. Aminado siyang siya ay isang mama's boy, pero ang version niya nito ay kahit anong hilingin ng kanyang ina, basta't kaya niya ay ibibigay niya. Magturo lamang daw ito ay binibili niya agad at pinagbibigyan sa mga gusto nito. Minsan pa nga daw, habang siya ay nasa taping, nagpahatid ito sa Pampanga. Agad na nagpaalam si Joey at ipinag-drive ang kanyang ina. Nagulat na lamang siya na isinali pala siya nito sa fiesta bilang performer. Pinagbigyan naman ni Joey ang kanyang ina. Naabutan pa naman daw nito ang kanyang pagiging artista at unang pagsabak sa politika. Pero nang pumanaw ang kanyang ina sa edad na 61, ay pakiramdam ni Joey kulang pa ang mga naibigay niya dito sa lahat ng sakripisyo nito para sa kanilang magkakapatid. Taong 1986 ay naging parte si Joey ng makasaysayang championship na napanalunan ng Hinebra matapos ang 6 na taong drought o walang pagkapanalo. Taong 1987, magkakaroon ng pagkakataon si Joey na makapasok sa showbiz. Kwento nga niya, he was at the right place at the right time. Ang sikat na talent manager daw na si Douglas Quijano ang nakadiscover sa kanya. Palagi daw siyang isinasama kung saan man ito pumupunta, dahilan para makasama niya ang iba pang talent na hawak nito, gaya ni Richard Gomez. Naging magbarkada daw sila ni Richard at madalas siyang napapasama sa mga tapings at meetings nito. Minsan, sa isang meeting daw ng sitcom na Palibhasa Lalaki, hindi daw talaga siya kasama sa original cast nito. Nagkataon lang na wala noon sa meeting ang mga original cast na si Miguel Rodriguez at Gabby Concepcion. Si Edo Manzano pa nga daw ang isa sa kinukonsidera pero wala din ito. Nang makita siya ng direktor na si Johnny Manahan, ay nilapitan siya nito at tinanong kung basketball player ba siya. Nang umuo si Joey ay tinanong siya kung gusto niyang subukan ang acting. Okay naman kay Joey na subukan ito pero tinanong niya muna kung magkano ang kikitain. Isang PA daw ang sumagot na 1,200 pesos kada taping. Agad na pumayag si Joey. Pagkatapos ng unang taping ay muli siyang inaya para sa susunod. Nang malaman niyang pareho pa rin ang bayad ay hindi na nagdalawang isip pa si Joey. Panandalian pang naglaro para sa Hills Brothers Coffee Kings si Joey noong taong ito bago iwan ng tuluyan ang basketball para maging full-time actor. Ang pagkakakas niya sa Palibhasa Lalaki ang nagbigay ng daan upang makilala siya ng masa. Bukod sa kanyang screen name, ay kilala din siya sa kanyang palayaw na Chong. Kilala siya dito sa parehong larangan ng basketball at pagiging artista. Ang kanyang manager na si Douglas Quijano ang naging mentor niya upang maging magaling na aktor at pati na din sa wisdom na sinishare nito sa kanya. Sa paglipas ng panahon, ay napasama na din si Joey sa iba't ibang tema ng aktingan gaya ng horror, drama, crime and action thriller at romantic comedy. Napatunayan niya ang kanyang husay nang siya ay manalo bilang Movie Supporting Actor of the Year sa PMPC Star Awards for Movies para sa pelikulang On the Job noong 2014. Sa parehong taon, ay nanalo din siya bilang Best Supporting Actor sa Metro Manila Film Festival para sa pelikulang Kubo, The Aswang Chronicles 2. Na-nominate naman siya bilang Best Supporting Actor noon lamang 2025 para sa pelikulang I'm Perfect. Gaya ng ibang artista, lalo na ng mga kapanahunan niya ay pinasok din niya ang politika. Mataas pa kasi noon ang credibility rating ng isang artistang papasok sa politika. Taong 1992, tumakbo at nanalo siya sa pagka-vice mayor ng Parañaque. Aminado siya sa pagtakbo niyang ito, sa tingin niya ay malaking factor ang pagiging sikat niya upang makuha ang boto ng mga tao. Nanilbihan siya sa posisyong ito hanggang 1995. Pagkatapos mag-vice mayor, ay tumakbo naman siya para sa pagka-mayor kung saan mananalo siya ng 2 termino. Nagsilbi siya bilang mayor ng Parañaque mula 1995 hanggang 2004. Sa ika-una niyang termino bilang mayor ay muli silang magkikita ng kanyang ama. Nang minsang pumunta ito sa kanyang opisina upang siya ay kausapin. Malugod naman siyang tinanggap ni Joey. Sa pagkakataong ito ay pare na daw ang tawag sa kanya ng kanyang ama. Kwento ni Joey, ang sinabi ng kanyang ama ay, "Pare, gusto ko sanang makabalik ng showbiz kahit papaano." Tinanong ni Joey kung paano siya makakatulong at sinabi ng kanyang ama na kailangan niya ng tulong upang muling makapag-direct ng pelikula at kung anuman ang kikitain ay ibabalik niya kay Joey ang kanyang hiniram.
Naisip ni Joey na pagkakataon niya na ito upang makabawi sa masakit na salitang nabitawan niya sa kanyang ama dati. Pero gaya noon ay hindi para sa kanya kundi para sa kanyang ina. Pinahiram niya ng pera ang kanyang ama at nakapag-direct ito ng pelikulang Hari ng Yabang, kung saan bida ang kaibigan niyang si John Estrada at isinama pa si Joey sa cast. Nang kumita daw ang pelikula ay hindi na naman nagpakita ang kanyang ama. Hindi na din daw nito ibinalik ang ipinahiram ni Joey na pera at hindi na din siningil pa ito ni Joey kahit pa hiniram lamang din niya ang pera na kanyang ipinahiram sa kanyang ama. Nang muli itong magpakita ay mayroon na namang ipapakiusap. Ang sinabi daw nito sa kanya ay, "Pare, kapag namatay ako, yung mga anak ko kahit papaano alagaan mo." Pabiro itong sinagot ni Joey ng, "Hindi mo po ako kumpare, anak mo din po ako." Pero sa huli ay, "O sige po tay," ang kanyang naging sagot. Sa huling pakiusap nito. Mula daw noon ay mayroon nang nagpupunta sa kanyang opisina na may dalang birth certificate at nagpapakilalang kapatid niya. Lahat ng ito ay malugod na tinatanggap ni Joey kaya close daw sila at kilala niya ang kanyang mga kapatid sa ama. 19 ang kabuuang bilang nilang magkakapatid. Sa huli ay wala daw saman loob si Joey sa kanyang ama. Ginamit niya ang pagkukulang nito sa kanya sa positibong paraan upang siya ay magsumikap at maging isang responsable at present na ama. Hindi naman din nalalayo ang bilang ng mga anak ni Joey. Siya mismo ay mayroong 16 na anak. At syempre, hindi din ito sa iisang babae. Alamin natin ang kanyang mga nakarelasyon at mga naging bunga ng kanilang pagmamahala. Mga nakarelasyon. Number 1. Isang babae mula sa kanyang nakaraan. Noong siya ay 15, nakilala niya ang isang babae na asawa ng isang Amerikanong serviceman. Nasa 38 o 39 na daw ang edad nito. Nagkakilala sila sa isang peryahan. Nanonood lamang si Joey sa mga nakasakay sa may Chubibo o yung Ferris wheel. Wala daw kasi siyang pera para makasakay dito. Nang may dumating na isang babae, kasama daw nito ang kanyang kapatid na ayaw sumakay ng Ferris wheel. Kaya kinalabit siya nito at tinanong kung gusto niyang sumakay. Agad na pumayag si Joey dahil libre. Nang makasampung ikot ay bumaba na daw si Joey dahil nahilo na siya. Inaya siya ng babae sa kanyang bahay at agad namang sumama si Joey. Doon na daw naganap ang unang pakikipagtsurvahan ni Joey. Makalipas ang ilang araw ay pumunta daw ang babae sa kanilang bahay upang hanapin siya at ang nakasagot ng pinto ay ang kanyang ate Via. Nang malaman daw ng kanyang ate na buntis ang babae at 38 na ito ay kumuha daw agad ng dustpan ang kanyang ate at pinagahampas ang babae. Bumalik daw ang babae puntang Amerika at doon ang anak. Nang magkaedad at afford na ni Joey na pumuntang Amerika, ay nakipagkita daw siya dito at sa kanilang anak. Hanggang ngayon ay bukas ang kanilang komunikasyon. Number 2. Alma Moreno. Unang ikinasal sa Las Vegas sila Alma Moreno at Joey Marquez taong 1989. Muli silang nagpakasal sa Pilipinas para sa kanilang Catholic rites pagdating ng December 17, 1994. Sa ibang article naman ay 1997 ang lumalabas. Ang kanilang pagsasama ay binayayaan ng 4 na anak, sina Winwin na isang dancer, actress at beauty queen, Yoj, VJ at MM. Mayroon na din silang kanya-kanyang mga naunang anak sa ibang nakarelasyon. Taong 2002, nag-file ng annulment si Joey matapos na magpalitan sila ni Alma ng akusasyon ng pangangaliwa. Inakusahan ni Alma si Joey na nakikipagrelasyon kay Chris Aquino habang sila ay kasal pa. Si Joey naman ay inakusahan si Alma na nakikipagrelasyon sa isang Julian Say, isang mas nakababatang disc jockey mula sa Cebu. Taong 2004, matagumpay na na-annul ang kasal ni Alma at Joey dahil sa psychological grounds. Ayon kasi sa pagsusuri na isinagawa ng isang psychologist, si Alma at Joey ay hindi psychologically capable na magsama sa iisang bubong. Sa huli nagdesisyon ang dalawa na manatiling magkaibigan para sa kapakanan ng kanilang mga anak na naaapektuhan kapag sila ay nag-aaway. Sabi ni Joey, hindi man sila nagtagal bilang mag-asawa ay naging mag-best friend naman sila para man lamang makompensate ang lungkot ng kanilang mga anak nang sila ay maghiwalay. Number 3. Chris Aquino. Ang naging relasyon ni Chris at Joey ay isa sa mga highly publicized sa showbiz. Kahit pa 1 year and 7 months lamang ang itinagal nito.
Nagsimula ito noong March 2002 matapos aminin ni Chris Aquino kasama si Joey na mayroon silang relasyon sa isang interview ng The Buzz. Ilang buwan lamang ito matapos na maghiwalay sina Alma at Joey. Tutol ang buong pamilya ni Chris sa pakipagrelasyon niya kay Joey, lalo pa at kahit nag-file na ito ng annulment ay kasal pa rin ito at mayroon ng mga anak. Nagkaroon sila ng panandaliang cool-off matapos na kumalat ang kontrobersiya nang mag-cruise ang landas ni Alma at Chris sa isang ospital sa Muntinlupa kung saan na-confine si Joey dahil sa hypertension. Kalaunan ay nagkabalikan din naman agad sina Chris at Joey. Pagdating ng September 24, 2003, inakusahan ni Chris si Joey on live TV ng pananakit, pagbabanta sa kanyang buhay at career, pati na ang paghawa nito sa kanya ng STD. Itinanggi naman ni Joey ang mga paratang ni Chris. Si Chris daw ang nananakit sa kanyang sarili at nagbanta pang ipakikita ito sa mga tao at sasabihin na siya ang gumawa nito sa kanya. Si Chris naman ay bumuelta ng paghahamon ng lie detector test. Sinabi niya din sa isang interview na I am not a perfect person. I have many shortcomings as a daughter and a mother. I have violated many commandments of the church, but I am not a liar. Nag-alok siyang iuurong ang mga sinampa niyang kaso kapag nag-public apology si Joey at inamin na hindi sinungaling si Chris. October 2, 2003, nag-public apology si Joey at bilang pagtupad sa kanyang pangako, iniurong na din ni Chris ang kanyang mga isinampang kaso laban kay Joey. Number 4, Alicia Mayer. Si Alicia ay actress at model. Bandang 2005 to 2006 ang naging duration ng relasyon nila ni Joey. Ipinaliwanag ni Alicia sa isang interview ang dahilan ng kanyang pakikipaghiwalay kay Joey. Ito daw ay dahil sa nalaman niyang mayroon pa itong karelasyon na non-showbiz girl habang sila pa. Ang alam daw kasi niya, pagkatapos ni Chris Aquino ay nagkaroon ng non-showbiz na kasintahan si Joey at nang maging sila ay break na daw sila ng girl. Pero nang makausap niya ang girl ay nakumpirma niyang hindi pa pala sila break ni Joey, kaya hiniwalayan niya ito. At kahit bumabalik-balik pa sa kanya si Joey ay hindi na siya nakipagbalikan dito. Gayunpaman ay naramdaman niyang minahal naman daw siya ni Joey at wala siyang pinagsisisihan sa pakikipagrelasyon sa aktor. Nananatili naman daw silang magkaibigan. Number 5, Jean Garcia. Taong 2005 na ilink sina Jean at Joey sa isa't isa, pero hindi natuloy ang kanilang relasyon. Makalipas ang ilang taon, noong 2007 ay na-interview sila ng PEP para sa isang sitcom na kanilang pagsasamahan. Sinabi ni Joey na sa sandaling panahon na nakilala niya si Jean ay parang ang tagal na niya itong kasama. Si Jean daw ang babaeng muntik na niyang maging ideal wife dahil ito ay isang wonderful woman and a great mother to her children. Isang bagay na hinahanap niya sa kanyang magiging misis in the future. Number 6, Malu Quintana. Si Malu ang kasalukuyang partner ni Joey na batay sa mga news ay posibleng wala pa noong 2013. Hayagang pinasasalamatan ni Joey si Malu sa pagiging understanding nito, supportive at maalaga, lalo na sa kanyang iba pang mga anak. Nag-uusap rin sila tungkol sa kasal. Taong 2020 pa lamang ay nag-propose na siya kay Malu at mula noon ay engaged na sila. Hanggang dito na lang. Kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Joey Marquez? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pagkikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.